depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Gusto nyo ng magic? Like, parang pawawalain mo ang kuneho sa sombrero, or magic na kunyari bigla akong mawawala, mapuputol ulo ko tapos babalik siya. Yeah, maraming actually magic sa Pilipinas Got Talent or sa America's Got Talent. Ang dami ko na napanood na uri ng magic. Pero ito yung pinakamagandang magic of all time na nakita ko. At pinerform ito ng mga naging client ko sa Philippine Dating Coach. Ano yun? Ito yung 100% pag-shift nila ng pag-move on. Magic ito dahil ito yung pinaka-magical strategy para ibalik yung ex nila. Bakit nagiging magic siya sa akin? Kasi dumarating sa point na hindi ko na kailangan tumulong pa sa kliyente ko na mag-formulate ng kung ano-anong uri ng strategy para lang ibalik ang ex niya. Bagkus, sobrang kabaligtaran ng nangyayari. Kasi ang ginagawa lang namin para ibalik yung ex niya, literal na wala na. Hindi ko alam. Ang dami kong strategy na pinapa-apply. Pero, sa nakikita ko, sa tuwing ang kliyente ko, or subscribers probably, mga clients ko, sa tuwing nakaka-move on na sila, balik pa bigla yung ex nila. And for me, it is a magic kasi hindi ko na mapaliwanag eh. As a breakup coach, anong paliwanag mo? Bakit pag nag-move on na, nagbabalik ang ex? Siguro maraming scientific backup doon. Pero, napaka-beneficial niya. Kasi, yung mga clients ko na naka-move on na, Coach, wala na akong pakialam kung bumalik pa tong hayop na to, hindi. I don't care. Gusto ko na mag-focus sa sarili ko at gusto ko nang maging tahimik at habulin ang peace of mind ko. And you know what? It works magically. Believe it or not, sobrang magical nun for me. Sobrang magical nun to me to the point na, wow, I can definitely say, this one really working. Lupet, right? Napapaganon ako. Kaya yun yung gusto kong i-discuss today. Kasi meron akong bagay na gustong ipa-apply sa'yo na mag-change ng overall dynamic mo sa life. And believe me, kapag ginawa mo ang core idea na to, sigurado ako, magically speaking, I'm talking about magically, babalik ang ex mo. Maybe there's scientifically behind that. Pero magically, I can definitely say na babalik ang ex mo. Kapag ikaw ang nag-move on emotionally, with some sort of energetically, doon nagsisimula yung reverse attraction kung tawagin natin. Kaklaruhin ko hindi ito para magpanggap na naka-move on ka na. Kundi, totoong aayusin mo ang sarili mo genuinely. Kumbaga, legit kang naka-move on. Hindi yung move on ako, pakita ko sa ex ko, naka-move on ako para bumalik siya. Babaho yung ganun technique. Magandang gawin mo, mag-move on ka, tapos kapag inayos mo sarili mo, mas mapapabilis na mapapabalik natin ang ex mo. Kasi, number one point dito, bakit ba kasi umaatras yung ex mo kapag hinahabol mo? Kasi meron tayong tinatawag na emotional pressure. At ang emotional pressure, kapag nilagay mo siya sa isang tao, nagiging emotional shutdown siya sa'yo. Para siyang electric pan na pinatay. Para siyang sasakyan na tumirik sa gitna ng kalsada. Kasi pine-pressure mo eh. Yung psychology kasi ng taong iniwan, gusto ng control. Gusto makita kang naghahabol para ma-validate yung decision nila. At kapag nakita nilang hindi ka naghahabol, natitrigger yung doubt. Kumbaga, doon na tinatamaan yung pride ng ex mo. Saan siya part na tinatamaan? Kapag nakita niyang hindi ka naghahabol, doon natatamaan yung pride niya. At kapag tinatamaan yung pride niya, nagkakaroon siya ng sense ng reality. Ano yung sense of reality? Sense of reality na nare-realize niya na, oh, fuck off. Di naman pala ako hinahabol nito eh. Ba't ako nagpapahabol? You see me? Nagkakaroon ng identity yung ex mo na makilala yung sarili niya na imbis na magpahabol, why don't try to see this another option na, well. Nakaka-move on na ba tong ex ko sa akin? Kapag pumasok yun sa isip ng ex mo, nagiging shaky siya. Kasi yung pride niya, tsaka yung trono niya sa isip niya is sobrang lakas at sobrang taas. Kaya kapag nare-realize niya na nakaka-move on ka na, doon natatakot yung ex mo.
Kasi meron tayong real moving on versus faking moving on. Ang real moving on, wala nang galit, wala ka nang galit sa puso, wala nang habol, meron ka ng sariling goals, tahimik ka na, pero consistent ka pa sa life mo. At ang fake moving on naman, ito yung parang puro ka lang pakyut. Alam mo yun, pakyut ka sa social media, pero naghihintay ka rin naman pala ng reply. Kung ano-ano pinagagagawa mo, pero ang ending, nag-aabang ka din, nakanganga ka din sa bayabas na malalaglag. Tama? Ngayon, ano ba ang magical dito sa mga pinagsasabi ko? Kung nganganga ka lang na nakabukay ang bibig mo at inihinday mo ng ex-boy parang bayabas na malalaglag sa puno, mukha kang tanga. Mangangalay ang panga mo, kakahintay habang nakahiga. Pero, kung ang gagawin mo ay tatayo ka, mag improve ka sa sarili mo, iiwanan mo yung konsepto na ex mo lang ang mahalaga, doon nagsisimula lahat ng rebuilding process. Doon nagbabalik ang ex. At hindi lang siya nagbabalik ha, take note of this, doon naghahabol ang ex. Doon siya umiikot, gumugulong at naghahabol sa'yo. That is why this is my best advice na masasabi ko sa'yo. Kung gusto mo bumalik ang ex mo, mag-move on ka. Now, kung gusto mo rin maging isa sa mga clients ko, para turuan kita kung paano mag-move on ng tama, kasi naman, baka naman yung pag-move on mo, puro kapalpakan. Lagi kong ina-advise to sa YouTube, never ako nahiya. One-on-one coaching is the best thing up to approach the situation. Believe it or not. Kaya PM nyo ako sa Philippine Dating Coach for one-on-one coaching. Ay, nga pala no? Nag-aabang ka pa. Thanks for watching!